Guys, kasama nating muli si Miss Tet. Great witch na siya ngayon. Bagong kasal kasi. Uy, congrats ha. Thank you. Congrats. Kamusta naman ang buhay may asawa? Masaya. Ang tagal ko namang inintay to, di ba? Oo, ang dami na lungkot. Okay lang yan. Magiging masaya sila today. Oo nga, sa mga viewers natin kasi nga nagtatanong kung single ka pa nung time na nag-vlog tayo ng twice, no? Dami kasi may crush sa'yo. But anyway, we're happy for you. Thank you, Papu. Happy for you, Tet. Narito po tayo ngayon sa Exquisite Manila, ang kanyang shop dito sa Century Mall. So ngayon, pag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa mga watches. Yes. Magbe-break muna tayo doon sa mga usual na topics ko sa Julius Babaw Unplugged, which is interviewing mga showbiz personalities. Dahil mukha ka namang artista, so pasok pa rin. Anyway. I'm flattered. Ang dami natin mga watches dito, Tet. Ano itong mga ito? Itong mga watch na sa harap natin. Well, basically, Rolex pa rin yung pinaka-main kinakarry namin na brands kasi yan ang in-demand. From low-end to high-end. We have Datejust, Sports, tapos meron din kaming mga Patek and RM, and minsan may Cartier, Vacheron, Omega, AP. We also carry that. We also have other stocks na wala dito, pero ito yung mga usually na nandito sa shop na pwedeng i-view nila anytime for appointment. Hanggang ngayon, ang pinakasikat pa rin na brand ng watch sa Pilipinas or sa Asia is Rolex. Yes. Bakit ganun ang affiliation ng mga Pilipino sa Rolex? Matindi. Well, it's become a culture sa Asia. Of course, kasi yung Rolex, they like naming it after sa mga characters, sa mga movies, or TV personalities. Like for instance, yung Sprite, Coke, ano pa ba, mga Starbucks, may Pikachu, may Pepsi, ano pa ba, root beer, lahat ng soft drinks. It's easy to remember. So parang mas nagiging mas interesado yung mga consumer kasi pag may favoritism sila, like for example, mahilig sila sa movie na ganito, bibili sila ng, of course, ng Hulk. Diba? Mahilig sila sa Batman. Kailangan may Batman sila. Or yung TV personality, for instance, mahilig sila sa car. So, pupunta sila sa Daytona. Talagang is very specific kung ano yung hilig mo. Kaya, madali, no? Madaling makilala. Madaling makilala. Kumbaga, it's more iconic compared to other types ng watches. Saka yung value niya talaga, maganda. Nag-hold yung value niya. Kumbaga, steady lang, no? Steady lang. Tataas, bababa, pero hindi masyadong malayo. Hindi nalalayo. Pero nung pandemic, nung time na nag-vlog tayo, medyo may kataasan nung time na yun, no? Mataas talaga. Anong reason nung bakit nag-skyrocket yung mga prices nung time na yun? Honestly, kasi yung mga tao dati, akala nila end of the world na. Kahit ako naman, akala ko end of the world na, di ba? So, madaming taong maraming cash kasi hindi sila nakaka-travel. So, ang ginawa nila, nag-panic buying sila dahil di sila makaalis, di sila maka-travel. Panic buying sila. Kumukonting supply, dumadaming demand kasi hindi nga sila maka-abroad. So, yung kami mga resellers, sumusunod din kami sa price ng market. So, ang supplier nagtataas sa gray market. So, syempre, sasabay din yung price namin. The more tumataas, the more nagpapanik yung mga tao. So, the more lalong tataas. Parang demand of... hype. Tawag doon. Ngayon, di naman namin napapredict na magba-bubble burst. So, for 2 years, from 2021 to 2020, hanggang 2023, maganda pa rin yung price niya. Biglang nag-bubble burst, nagbukas ng global, nawala si pandemic, ayan na, nakaka-travel na yung mga tao, nag-drop yung price. So ngayon, stable siya, hindi siya masyadong malikot. Ang problema lang, yung dollar ngayon tumataas. Saka ang problema rin, Ted, hindi ka na basta-basta makakabili sa mga Rolex stores. Ay, malabo siya. Before, inabutan ko pa yun yung pwede ka talaga mamili Ito gusto ko, ito ganyan, ordering ko next week, nandiyan na. But now, halos next to impossible na makakuha ka kapag pumunta ka sa isang shop. Kaya yung mga buyers, pupunta sila sa mga resellers na katulad nyo. Yes, exactly. Kasi nakakuha sila ng type ng klase ng relo na gusto talaga nila. Meron naman, pipila ka lang, mga 2 to 3 years. Tagal! 2 to 3 years. Minsan nga pupunta ako, tatanong ko, ang dami nilang display pero everything is not for sale. Pipila ka pero mag-iintay ka. So, syempre, ayaw mo nang maghintay. Wala ka ng choice kundi bumili sa mga resellers. Ang margin of ang difference ng ng prices usually naglalaro sa how much?
Yes, between 20 to 30%. Medyo malaki siya, pero ganun talaga standard. Ganun talaga no? O anyway, dahil nga Rolex ang gusto ng mga viewers natin, ng mga Pinoy na viewers, unahin na natin yung inyong mga collection ng Rolex dito. Sige, isa-isay natin, Tet. Ano pa mga Rolex na makikita rito? Let's start with the Submariners and the GMTs. Yeah, okay. So, for instance, ito, highly sought after to. This is what you call the root beer. GMT root beer siya. So, combination siya ng steel and rose gold. Ito, super nice to for men and women kasi ang ganda ng combination ng color niya. Pag naka-black ka or any outfit, sobrang bagay siya. So, may rose gold din ito, pero medyo mahal na siya. Mas mahal pag rose gold. Ang iba-ibang klase mga bracelet niya, no? Ano ang klase mga bracelet ng Rolex? Meron siyang oyster, tapos meron siyang jubilee. Super jubilee. Yeah. Yung mas maliliit yung links niya. So pag mas matataba siya, ang tawag sa kanya oyster bracelet. So ito yung tone ng yellow, ito yung tone ng rose gold. Ito GMT rin to. Ano naman yan? Anong tawag dyan? It's a regular GMT. Anong name nito? GMT na? Itawag. Guinness. Guinness, ano ulit? Anong ang pangalan? Guinness. 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 Okay. Ito, may name siya, di ba? Kaya, tinatawag na root beer is because yung color, no? Parang root beer, gano'n. Madaling i-associate, no? Rose gold and parang brown, di ba? Okay. So, yung difference niya. Ito yung pinaka, OG, sabi nga nila, no? Hindi masyadong nagbabago yung value. Tumataas lang yung Pepsi. value. Yeah, ito, meron itong oyster bracelet sa Jubilee. Ang value nito is really stable. Pataas, bababa. Pero ngayon, medyo umaakyat-akyat siya. Highly sought after din itong Pepsi. Hindi pa pala nadidiscontinue yan. Tuloy-tuloy lang ang Pepsi. Hindi pa siya discontinue. Ang Pepsi dito sa inyo is how much? Nasa 1.3, 1.4, ganyan. Okay. Depends on the dollar rate. Okay. Next is meron ako niyan. Dito ko nabili, guys. So, yung akin. Thank you. Blue Sea. Blue Sea. Actually, maganda to kasi very in demand ang color blue na face sa Rolex kasi bihira yung gantong blue. Actually, parang nag-iisa lang yata yung gantong tone ng blue sa Rolex. Saka very elegant siya Yung tipong na-imagine. Nakakabagets pa. Parang nasa beach no? Di ba gano'n na dati Parang sa isang beach ka sa Italy, no? Ganun tropical ang dating niya. Bagay na bagay sa casual outfits. Exact. No, actually, kahit naka-suit ka, maganda rin siya. Maganda rin naman. Diba? Maganda pa ng kulay. Correct. And, ito. Ito si Guinness. Guinness, tama? Meron tong... yung Guinness. Ito yung kanina, yung Guinness, no? Ayan, no? Ano difference? Ito yung oyster bracelet niya. Guinness ang tawag dito, diba? Regular GMT pala siya. Pag ganito, na two-tone. Pero pareho siyang GMT. Ang difference niya is yung bracelet. Ano mas mahal? Ito. Because? Bago siya, at saka yung bracelet niya is different na, makita mo. Parang gray. May para may kinang na iba no? Hindi, tingnan mo yung difference ng half ng bezel niya. Is matte gray and then black. Ito, solid siyang black. Okay. Hindi mo siya masyadong mapapansin. Pero same name, Guinness din ang tawag. Hindi, ito regular GMT. Regular ito, Guinness siya yung... Itong Guinness. Tingnan mo, Papo, yung ano niya. Gray and black. Diba? Okay. Right. Okay. Ito yung regular no date, no? Na Submariner. Yeah, ceramic na siya. Meron tong with date and no date. Anong difference naman sa price niyan pag may date at walang date? Almost 100K ang difference nila pag no date. Yan. Kung yan ang gusto kong bilhin kasi nga syempre gusto ko yung pinaka simula pa lang ng collection ko ng mga Rolex, mga magkano ganyan? Yung with date nasa 750. Etong no date, mga 600 plus. Ayun. So, very affordable. Pwede sila magsimula sa ganyan. Alam mo yung ganyan ko, nabili ko, 120K. Yeah, ganun That talaga. was many years ago. Nasa na? Andiyan pa rin, sa akin. Keep mo yun kasi tataas pa yung value. That just goes to show na ang value ng Rolex ay tumataas talaga. Exactly. Through the years. Ito yung sikat ngayon, Starbucks. Yeah. Tell us about this. Well, Starbucks, of course, is color green. And this is all steel with ceramic bezel. In demand din siya because marami rin may gusto ng green bezel talaga. So, ang value nito mga 900 plus.
sa market. Medyo okay pa, no? Ano, Yeah. bakit yung Hulk sobrang mahal compared to Starbucks? Discontinued na siya. Green face, green vessel. Oh. Yan. Pero mas ano yun, di ba? Parang mas gusto ng mga collectors yung Hulk. Oo, kasi discontinued na siya. Pag discontinued, ano yun? Automatic yun? Tataas talaga yung value? Yes. Pero nag-price bubble, nag-increase siya nung pandemic. Oo. Tapos bumaba siya uli, pero ngayon medyo stable na siya. Umabot siya ng 1.6. Oo. Pero ngayon nasa mga 1, between 1M to 1.2. Oo. Ang magkakahawig dyan, Hulk, Starbucks, and Sprite. Yung Yes. Sprite may rumor na i-discontinue. Totoo ba Yung yun? left hand yun, di ba? Oo, pang left. Wala kang balita doon kung i-discontinue yung Sprite? May possibility na i-discontinue. Kasi di mo masabi si Rolex. masabi. Minsan, after 1 year, discontinued na. Minsan, ang tagal na i-discontinue. Yun din palang iintayin mo, no? Pag na-discontinue yung relo mo, tataas agad yung value, no? Yeah. Ang laki. Sky Dweller. Okay, isa-isayin natin. Tell us about this. Sky Dweller, ayan ang relo ng mga nagsa-skydiving at saka mga nasa taas. Nasa ulap. Yan. Kasi ano siya, what do you call this? Meron siyang indicator ng altitude, right? So, yan yung mga klase niya. May all steel, may two-tone, and meron siyang gold face. Meron din siyang pure yellow gold and pure rose gold. Meron din siyang different bracelet na kung ayaw mo ng metal. Among the three, obviously, ito yung pinaka-expensive, no? Tama ba ako? Ito, pareha lang yan. Pareha lang. Magkano yung ganito? Nasa mga 900, 800 something to 900. Okay. So, parang mas mahal pa pala yung sub, no? Kesa sa Sky Dweller. Yeah, mas in demand kasi yung sub. Kasi ito, medyo malaki na yung face niya. Nasa 42. Yung sub is 40mm na pwede rin pang babae. Ito medyo malaki na sa babae. Saka, syempre, mas maraming taong nasa water kesa nasa... Gusto ko to. Bagay sa akin, malaki. No? Yeah, ganda. Pero, may two-tone ka, maganda mag-all steel ka. Sige, pengin discount ha. Joke! Okay, sige. Next. Next level na tayo, guys, ha. Punta na tayo sa Daytona. Ito. Daytona and Yacht Master. Mga pangarap natin to, Daytona and Yacht Master. So, unahin natin yung, this one. Panda. Daytona Panda Ceramic. Actually, kung mapapansin mo, ang Rolex, every time nag-change ng year, sometimes every 2 years, every year, nagpapalit sila ng face. Parang kotse lang yan. Pero hindi mo masyadong mapapansin kung hindi ka magaling tumingin ng relo. Katulad ito, this is the 2024 version, mas manipis yung dial niya compared sa 2 to 3 years old na Daytona. Mas manipis yung index niya. See? Pero hindi naman masyadong halata. Yun nga, hindi masyadong halata. Pero yung mga changes nila na maliliit, yun yung nag-i-indicate kung anong year siya. Doon mo malalaman. May konting, tinitweak nila ng konti yung design, no? Kasi kung hindi nila iti-tweak, hindi madidistinguish yung year pareho nila. lang. Yeah, exactly. So, yung mas bago, magkano price niyan? Nasa mga 1.9M. Almost 2, no? Yeah, Etong isa? Between 1.6 to 1.7. Depende sa year. Konti rin lang difference, no? Pero ito, like, new pa rin yung condition niya. Napansin ko lang maliit, no? 40 42, no? mm. Para mas type ko yung Sky Dweller dahil malaki. Yeah. Kasi 42. pwede rin itong pang babae. Oo, tama. Ito, Yeah, this is also still Daytona. Ito yung family niya. These are two-tone and combination of yellow gold and steel. So, iba-ibang face siya. Marami pang klase nito. Iba-ibang face, iba-ibang dial. So, like this is black dial with diamond, MOP with diamond. These two are white and black dial without diamond. So, depende sa preference ng magsusuot. Kung ano yung gusto nila. But this can all be for men and women. parang maliit, no? Yung iba. Yeah. Parang ilang ba size niyan? Lahat yan 40mm. Okay. Parang dinesign siya for unisex, no? Yes. Kaya hindi masyadong malaki. Yeah. Pero nakapili na ako, Tet. Kung ako bibili ng Daytona, meron na ako napili. Anong gusto mo pa? Eto. Oh, yan. Ako, ang galing mo talaga mamili. Ito ang bibiling ko. Platinum. Ice blue dial. Platinum. Ito, grabe. Ang bigat. Yeah. Sobrang Bakit ang bigat siya. bigat?
Platinum is heaviest metal. Oh my gosh. Yeah. Ito, napapanood ko mga reviews nito sa ano eh. Para ka sa nag-weights. TikTok, sa Instagram. Yeah. Sobrang dami may gusto nito. Maganda siya. Actually, meron yung may diamonds. Pero kung gusto mo mas mura ng konti, walang diamonds. Ito lang yung sinasabi mo, mas mura ng konti. O, gaano kamura ng konti ito? Nasa mga 6M plus. Ganoon ang market price. Something. Presyong Patek Nautilus, Yeah. Pero ang price yan very consistent. Ganda, Tignan nyo guys. So, brown yung ano, no? Ang tawag dito sa ganito? Bezel. Bezel. Brown vessel. Tapos, ito. Index. Yung index niya is, yan ba yung platinum? Luminous. Yeah. Which is the platinum? The bracelet? The bracelet. And the whole body is platinum itself. Okay. Oh my gosh, ang ganda. May mas mahal pa ba na? Bagay sa'yo. Kaya nga. May mas mamahal pa dyan, as marami pang mas mamahal sa mas mamahal. Okay, 1 year to pay. Okay. Of course. Anything for you. 1 year to pay. Lakas ko dito, no? Pero meron daw mas mahal pang Daytona kaysa dito. Meron. Ito. Alin? Le Mans. Le Mans. Why is it so expensive? Kasi ano na siya, discontinued na siya, at saka full white gold. Yung isa, platinum, ito white gold. Yan, discontinued na siya. Super rare yan. Ang tawag ito, Le Mans. Le Mans, karera, no? Yan. Makapapansin mo yung index niya dito, yung cosmograph niya dito. May parang red siya dito sa 100. Yan yung kanyang indicator na siya ay tinatawag na Daytona Le Mans. Collector's piece, Yung likod niya open back. Oh, okay. Super nice, super elegant. Like how much is it now? Nasa mga kulang-kulang siyang 13 point something. 13 million? Yeah. Oh my. Bihira naman kasi to, parang konti lang to yung kung collector ka, di ba, at meron ka namang pera to spare and to buy the watches that you want, why not? Di ba? Pero, ang taas lang talaga, kung doon ako sa platinum, kung pipiliin ko lang yung mga bibiling kong mga relo. Correct. Ayan. So, okay na tayo sa mga Rolex. Ito. Pasadahan lang natin to, Tet. Ano ito mga to? Ito naman yung mga Yachtmaster na tinatawag. Ano siya? Okay din siya. Sport watch din siya ng Rolex. So, ito yung older version, itong dalawa. Yan. All steel, two-tone. Ito yung Oyster Flex. Parang maliit. Yeah, junior siya eh. May malaking version yan, which is this size. Tapos, ito yung mga mas upgraded na version ng Yachtmaster. Yung Choco Dial na rose gold bezel, and ito yung blue dial na all steel. So, marami pang ibang version ito, pero ito yung mga highly sought after na model. Mga more or less ang price nito is naglalaro sa magkano? Like ito, nasa 500 plus. Ganun? 600 plus. Mga below 1M yan. Bakit hindi siya masyadong kasing taas nung iba? Ganun talaga yung mas in demand pa rin ng Saab or Daytona. Pero sa mga gusto nilang medyo lower end, saka yung mga mahilig mag-yachting, mga mahilig mag-boating, ito naman yung mga watches niya. Kaya siya tinatawag na Yachtmaster. Parang pwede siyang beginner's watch, no? Yes. At least kahit papano, ma-afford pa rin ang iba. Correct. Okay, so tapos na tayo sa mga Rolex, guys. Hopefully, nabigyan namin kayo ng enough info about Rolex. Ito pala. Ito pala. Finally! Tell us about this rare to, no? Itong watch na to. Ang watch na to ay hindi mo aakalain ang presyo niya, pero nakakagulat. Isang bahay na siya. So, 1974, super rare to. Ang tawag dito ay Submil. Double reference 5513 and 5517. Hindi to binebenta commercially. Ginawa to ng Rolex para sa mga military. Diba mukhang regular lang siyang relo, pero wow. Wala akong presyo. Wala ako. Parang Lamborghini, ganon. Ang price. Ganon? Oo. Hindi siya mukhang ganon ang price. Kaya nga, bibilin mo ba yan? Pero, hindi. Pero sa mga hindi collector, syempre magugulat ka. Pero pag enthusiast ka ng relo, ma-appreciate mo yan. Parang yung, alam mo yung nabibili ng military watch sa mga sa mga surplus. Ganon na dati. Tino mo naman yung bracelet, Pero kasi fabric lang siya, matanda pa siya sa akin eh. O, diba? Well,
What can I say? Wala naman tayo masasabi pag ganyang Sabagay. yun na yun eh, no? Oo. Okay, so ako naman, partial ako sa Patek. Yeah. No, gusto ko talaga yung design, especially the Nautilus. So meron ka dito mga Nautilus, no? Like this one. Yeah. Super ganda, guys. Medyo heavy, Yeah. Because Pure white gold kasi siya. Sa reference 5740, Nautilus. Meron itong all steel, half the price. Ito naman is denim bracelet, 5980. Very rare also. So white gold din siya. Mapapansin mo ang white gold pag mabigat. Ayan. So kung medyo groovy ka, bagets. No, I like this better. Yeah, mas classic to eh. Nagkaroon ako ng ganyan dati. 571. Pero hindi yan. Yung sinasabi mong All steel. 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 Steel lang, 5712. Oo. Magkano yung ganito? This one is around, nasa mga 11, 10 to 11. Wow, grabe, no? Yeah. Kasi nga platinum siya, no? Yes, platinum. White gold, sorry. White gold siya, no? Ito, bakit naman, ang price niya ganun din? Mga 11 din? 5980 white gold is mas mahal pa to. Mas mahal pa yan? Oo. Kahit parang tela lang yung bracelet? Yes. Rare kasi siya. Saka bihira yung may ganito. Pwede mo yung palitan ng metal kung pag nagsawa ka Yeah, na? I think pwede naman. Pero ito yung original na kasama niya kasi ka-color siya ng face. Oo. Nice, no? Ganda. Yeah. Alright. So, yan ang ating mga Patek Nautilus. Meron pa pala mga Rolex dito, no? O tell us about this. Ano naman yung mga nandyan? Ito, discontinued na to. It's the Oyster Perpetual na Candy Collection in Aqua Blue. Yeah, di ba? Tiffany ang tawag dito. Parang Aqua Blue yung color niya, pero Tiffany yung tawag dito. So, iba-ibang color yan. Pero ito yung pinaka-highly sought after na color. Tiffany color. Tiffany color, 36mm. For women to, no? Maliit eh. Unisex, but mostly babae yung magsusuot nito. Oo, maliit. And then, ito yung tinatawag natin na Bruce Wayne, Papu. Oh, yes. Diba? Ito GMT. yung uso ngayon. Kung mapapansin mo, yung bezel niya is matte gray and black. Kulay ni Batman. Batman the Dark Knight, parang gano'n. Yung dating GMT kasi is all black. Ngayon, combination na siya. Gray and black. Gray and black. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bagay, pwede, no? Bruce Wayne. Parang suit, no? Bruce Wayne. Gano'n ang dating. Very elegant. Magkano ang Bruce Wayne? Magkano to? 1.3, more or less. Okay. Meron pa bang Rolex dito? Can you talk about this? Yeah, the Le Mans. Okay na, no? This one, what's So, it? meron din kami mga Omega. Yan, sa mga mahilig sa Omega. Mga magkano ba Omega? This one, Moonwatch. Oh, ito yung Snoopy. Oh my Snoopy. gosh. I like this. Yeah, around 1. NASA watch. Yeah. Super rare to, guys, Ito lang yata yung pinakamataas ng Omega na watch, ano? Nauso siya ngayon. Ayan, may Snoopy sa dial. Tapos sa likod niyan, wala bang Snoopy ito sa likod? Parang meron din, no? No? Diba? Parang may... Maganda yung back niya. Ayan, meron siyang moon and earth. Oo, ay, ganda. Basta nilabas ito in commemoration with, anniversary ba? Apollo? Oo. 50th anniversary. Oo. Rare din yan. Ganda. Ganda. Rocket. Siguro naman, lit lang pala. Kala ko naman, malaking Snoopy makikita ko. Naka-rocket siya. Ayan, Diba? Cute naman. Bye-bye. Kasunod na si Garfield dyan. Okay. AP. Okay. AP. We have some AP here. Actually, kung gusto nila, punta sila sa site namin. Mas maraming option doon. Pero, sinuot na raw yung Snoopy, habang... Sige lang, mag-discuss ka dyan. This Ganda AP, nito, ito yung tinatawag na Royal Oak, the full metal. Ito naman yung... this is Royal Oak Offshore. Mas mataba siya or mas malaki siya compared sa regular Royal Oak. Yan. So, para sa mga malalaki yung braso, ito yung gusto nila. Pero mas... manly, no? Ang AP. Very manly. Manly siya. So,
Anyway, this one is what you call the Panda, 41mm all steel. And this one is titanium, 44mm ceramic bezel. So, depende sa preference ng client ko. Ano yung mas gusto nila. Oo. Ano pa, siguro sa AP, ang ganda niya, pero hindi siya masyadong, for me I mean, hindi siya masyadong iconic. Parang isa lang siya pare-pareho. Parang mga itsura. no? Ang may gusto nito, mga ibang Europeans. Yeah. Magkano ganyan, more or less? Etong Royal Oak, nasa around 2. 1.9 to 2. And this one is around 2 point something to 3M. Pero may market talaga siya. May mga nagko-collect talaga ng mga AP. Pero especially ganito, Royal Oak. Yung mga okay din ba yung Vacheron Constantin? Okay ba yun? Okay din naman siya. May mga taong, kasi if you have a lot of Rolex na, and AP, and Patek, it's one also of mga kinokollect ng tao, yung VC na tawag. Overseas. Yan. Okay, next. Okay. Ito na, di ba? Yeah, ito. Ito yung mga RM natin. RM. Okay. Medyo may selective market to, pero marami na ring Pilipino ang nagsusuot ng RM. Especially yung mga... Marami talaga? Meron may siyang ilan-ilan. Na sobrang daming pera. O, yung sobrang daming pera. Ako nga, pangarap ko to, pero hanggang pangarap lang. Ako hindi ko siya type. Sorry hindi ko talaga type ng RM. Parang feeling ko hype overrated lang siya. Hype feeling ko overrated siya. Patek pa rin, no? Oo, go for the classics, di ba? I mean, di ba? So, this is the entry-level titanium na pwedeng unisex. Ito naman yung RM004, Asia Edition Felipe Mosa. Yung mga ganyan, mga magkano yan? RM is more than 10. Wow, more Parang than 10. bihira sa RM yung below 10, yung mga ladies siguro. Pero pag men's na siya, pumapalo siya between 7 to 20, may mas mahal pa doon. So, depende sa model niya. Yeah, well... Well, medyo nakikringe lang kasi ako pag nakikita ko yung mga politiko nakasuot niyan. Alam mo yun? Cringe. Okay. Next! Okay na ba tayo? Okay na. Well, let's just... ito, pasadamo to kasi yung mga ladies out there who are also interested na makabili ng Rolex. Ayan, bigyan mo sila options. Ayan guys, sa mga wives nyo, sa mga sister, mother, sa Christmas or any occasion, may mga ladies Rolex kami dito na, price range from 300, 200 plus to very affordable siya. Yan, mga below 1, below 500. So may mga Datejust kami at saka pure gold. Yan, marami pang iba. Daming na choices, site, no? Daming choices. Ito, pakita mo sa kanila. Meron din kami mga Filipino favorites to. Mga typical Datejust 36mm, unisex, all steel, combination, with diamonds, no diamonds. Price range, 300, 200, 500, everything below 1. Super affordable. At saka, never goes out of style. Very classic siya. Ito talaga yung mga talagang mid-end collection. Kaya pa rin bilhin, no? Ng mga viewers natin. Hindi nawawala sa uso yan. Just in case na hindi nila kayang bayaran ng buo or they wanna avail a layaway plan, meron ba kayo no-offer na gano'n? Yeah, of course we have that. They just need to provide post-dated checks, then we will wait for it to clear before we release the item. Okay. So doon sa mga viewers natin, punta na kayo dito sa Exquisite Manila. Saan ba ito makikita, Tet? We are located here at Century Mall, second floor, here along Kalayaan Road. Malapit kami sa Rockwell, sa Bel Air, basta within the heart of Makati. Just call us, follow our Instagram in the Home of Exquisite Manila or Exquisite Manila. You can find us easily and you can contact us via direct message. Hi guys! If you want to set an appointment, you can contact us through our social media sites. Just go to Exquisite Manila or Home of Exquisite Manila. And then we have a website also, Exquisite Manila. You can also choose a lot of stocks there. We have uploaded new items. Marami din kaming sale items na makikita nyo. And then if you wanna visit us, we are here at second floor, Century Mall, Kalayaan, Poblacion, Makati. Malapit kami sa Rockwell at saka sa Bel Air community. At hindi lang mga watches na makikita nyo rito, guys. Meron din sila mga shoes, bags na iba-vlog ni Mamo Tintin. Yes. So panoorin nyo After nyo panoorin itong vlog ko,
panoorin nyo yung vlog ni Tintin. Sila naman ni Tet, pag-usapan nila yung mga favorite na mga misis, na mga miss, no? Na mga mamahaling bags. Hindi naman, meron din namang mga mura. Meron ba? May mga mura May mga din. affordable din naman. Mga ano ba yung mga Birkin yan, saka mga Kelly, no? Ayan, abangan nyo yan guys. Ha? Thank you, Tet. Thank you guys for watching. See you again. Thank you so much. Papu. Thank you, Ninong. Dito kayo sa vlog natin kung ikaw ay isang bag enthusiast. Dito kasi ang ating vlog ngayon is all about bags. Yes. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.